ang poong mahal sa angkin niyang kabutihan. Mapalad ang tumatahan sa templo ng poong banal, nagpupuring walang hanggan. Wika mo'y aming hinihiling, wika mo'y aming susundin, wika mo'y aming Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Si Jacob ang ama ni Jose na asawa ni Maria. Si Maria naman ang ina ni Jesus na tinatawag na Kristo. Ganito ang pagkapanganak kay Heso Kristo. Si Maria na kanyang ina at si Jose ay nakatakda ng pakasal. Ngunit bago sila nakasal, si Maria ay natagpo ang nagdadalang tao. Ito ay sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Isang taong matuwid itong si Jose na kanyang magiging asawa. Ngunit ayaw niyang mapahiya si Maria. Kaya ipinasya niyang hiwalayan ito ng lihim. Samantalang iniisip ito ni Jose, napakita sa kanya sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sabi nito sa kanya, Jose, anak ni David, huwag kang matakot na tuluyang pakasalan si Maria, sapagkat siya ay naglilihi sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Manganganak siya ng isang lalaki, at ito'y pangangalanan mong Jesus, sapagkat siya ang magliligtas sa kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Nang magising si Jose, sinunod niya ang utos ng anghel ng Panginoon. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Umupo ang lahat at makinig sa homilia. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga sa mga nasa barangay, sa mga nasa tahanan na nagsisimba via online at sa lahat ng nasa abroad. Isang magandang araw po sa inyong lahat. Ngayong araw na to, pinagdiriwang natin ang kapistahan ni San Jose, ang esposo ng mahal na Birheng Maria. San Jose, esposo ng mahal na Birhen. Sa ating ebanghelyo, inilarawan ni San Mateo si San Jose bilang isang taong matuwid. Taong matuwid. Ano bang ibig sabihin kapag sinabing taong matuwid? Hello? Ano ibig sabihin? Walang kasalanan? Ganun ba? Mabait? Oh, pwede, no? Mabuting tao? Oh? Tingnan nga natin, dalawang dahilan bakit si San Jose isang matuwid. Dalawang bagay ang naipakita ni San Jose. Kaya siya tinatawag na taong matuwid. Una, si San Jose ay marunong sumunod sa batas. Marunong sumunod sa batas. Hindi ba ganon? Ang taong matuwid, sumusunod sa batas. Bagamat engaged na itong sina Jose at Maria, engaged. Dahil wala pa mismo ang pinakakasal sa batas, hindi pa sila legal na mag-asawa. Tama ba? 'Di ba? Pag engaged, hindi pa kasal. Hindi pa legal na mag-asawa. Kaya nga, si San Jose, nang malaman niya na si Maria ay nagdadalang tao,
Ano ibig sabihin? Kapag ang isang babae ay nagdalang tao, nung panahon nila San Jose, ibig sabihin nun, may asawa na. Hello? Bakit parang ayaw nyo maniwala? No? Kasi sa atin ngayon, no, pwedeng magdalang tao ng walang asawa. No? Hindi na nga walang asawa, hindi kasal. No? Noong panahon ni San Jose, hindi ganun. No? Hindi ganun. Bakit? Kasi parurusahan ang isang babae kapag nalaman na siya'y nagdalang tao na walang asawa. Si San Jose, bilang taong matuwid, nang malaman niya na si Maria ay nagdalang tao, hindi siya nagdalawang isip na hiwalayan si Maria. Pero, gagawin niya ito ng lihim. Tahimik. Bakit? Kasi pag nalaman, babatuhin si Maria. Parurusahan si Maria. Si San Jose, hindi niya gusto yun. Kahit ba tingin niya na si Maria ay nagkasala o nagdalang tao, no? Hindi niya gustong masaktan si Maria. Ang bait, no? Yung iba lang yan, ako gaganti yan. Yung iba lang yan, baka nilantad si Maria. At si San Jose matuwid. Dahil alam niyang hindi na sa kanya si Maria, hindi niya dapat kunin. Hindi niya pwedeng angkinin. Pag hindi sa'yo, wag mong kunin. Wag mong angkinin. May ibang nagmamay-ari dyan. Sa batas, kapag kinuha mong isang babaeng nagdadalang tao o sa ibang babaeng may asawa na, ano tawag doon? Pangangalunya. Hindi ba? Pangangalunya. Hindi gusto ni San Jose maging sanhi ng pangangalunya. Ganyan ang taong matuwid, marunong sumunod, at ginagalang ang batas. Hindi niya nilulusutan, hindi niya pinapangatwiranan, gaya ng ginagawa ng mga taong baluktot. Di ba ang tao? Malaman mong baluktot ang katwiran kapag nilulusutan ang batas. Alam na nga, masama magnakaw, tingnan mo, pinapangatwiranan pa. Nilulusutan. Simpleng pagtawid na nga lang eh. Di ba? Dito sa atin, dyan sa may rekto. Ang daming hindi marunong sumunod. Ang daming baluktot. Kung saan-saan magpa-park, alam na ngang bawal. Kaya hamon eh. Hamon ang pagiging matuwid. Kasi simpleng pagsunod sa batas, hindi nagagawa. Kanya-kanyang katwiran, kanya-kanyang palusot. Pag nahuli mo naman, iiyak-iyak, nagmamakaawa. Pero hindi kasi marunong sumunod sa batas. Si San Jose, isang taong matuwid kasi marunong sumunod sa batas ng tao. Pangalawa, si San Jose, isang taong matuwid kasi marunong sumunod sa Diyos. Ganyan ang isang taong matuwid. Hindi lang sumusunod sa batas, kundi higit sa lahat, sumusunod sa Diyos. Samantalang iniisip ni San Jose na hiwalayan si Maria para masunod niya ang batas. Nagpakita sa kanya ang anghel ng Panginoon sa panaginip. At sa kanyang panaginip, sinabi ng anghel, "Huwag kang matakot, pakasalan si Maria, sapagkat siya'y nagdalang tao o naglihi gawa ng Espiritu Santo." Si San Jose bilang may takot sa Diyos, bilang sumusunod sa Diyos, walang pagdadalawang isip, paggising, pinakasalan si Maria. Sinunod ang Diyos. Ang taong matuwid, higit sa lahat, marunong sumunod sa Diyos. Dahil ang Diyos ang daan sa isang matuwid na buhay. Sa Diyos lang tayo mapapabuti.
Kaya naman ang pagsuway sa Diyos at sa kanyang mga utos ay pagkiling sa kasamaan, pagkampi sa kasamaan. Isang senyales na ang tao ay matuwid kapag marunong sumunod at may takot sa Diyos. Mga kapatid, ito si San Jose, isang taong matuwid dahil marunong sumunod sa batas, ginagalang ang batas, at marunong sumunod sa Diyos at may takot sa Diyos. Amen. Amen. Amen.